Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Isang magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat ng bumubuo ng pinakikinggan na programa tuwing gabi ang Papa Dudut Stories sa Papa Dudut YouTube channel. Ako si Ninita, 44 years old at isang traffic enforcer. Kahit na madalas akong naka-duty sa kalye, ay palagi kong naririnig na nakatutok sa programa mo ang mga katabing establishment. Bukod sa madalas ding gawing pampalipas oras ng mga kapwa ko, traffic enforcer ang programa mo sa YouTube o maging sa radyo tuwing break time nila. Madalas nga naming pagkwentuhan ng mga kasama ko ang mga itinatampok ninyong istorya kaya naisip namin na magpadala din ng sulat. Bali 8 kaming traffic enforcers na sabay-sabay na nagpadala ng sulat sa pamamagitan ng email. Sana man lang kahit isa sa amin ay mapiling itampok sa inyong YouTube channel, Papa Dudut. May asawa ako. Itago mo siya sa pangalang Rogelio, isa ring traffic enforcer. Pero natanggal sa posisyon dahil sa pangungotong simula pa lamang ay hindi na maganda ang relasyon namin ng asawa ko. Marami kasi kaming hindi mapagkasunduan. Mabisyo din siyang tao sa sugal, alak, sigarilyo at sa babae. Kaya hindi ko maiwasang talakan si Rogelio kaya madalas kaming mauwi sa awayan. Samantalang lahat ng sama ng loob ko sa asawa ko ay nawawala sa tuwing naka-duty ako sa kalsada. Madalas ko kasing masulyapan at makausap ang isang kaibigang nagpapasaya ng puso ko. Ariel, ang sipag mo ha, puri ko sa aking kaibigan na nagtatrabaho noon bilang tagawalis ng kalsada. Kailangan kasing maghanap buhay nakangiting wika sa akin ni Ariel. Pinagmamasdan kasi kita kanina pa, walis ka ng walis. Hindi kita nakikitang nagpapahinga. Medyo nag-aalang sabi ko sa kanya. Ikaw, tapos na ba ang trabaho mo? Tanong naman niya sa akin. Break time ko ngayon. Buti dumating agad yung kapalit kong traffic enforcer. Nga pala, kumain ka na ba? Ay hindi pa Pero babalik akong kumain dyan sa lugawan dyan mamaya kapag nakuha ko na yung sweldo ko. Sagot naman niya sa akin. Gusto mo, sumabay ka na lang sa akin mananghalian? Tara ilibre kita. Kasi napansin ko na puro lugaw na lang ang kinakain mo Alo ko naman sa kanya. Naku wag na Ninita, nakakaya naman sa'yo, nahihiyang tanggi niya. Pero agad ko namang ginagarantiya na ayos lang sa akin na ilibre ko siya. Huwag ka nang mahiya. At saka masarap yung pansit na tinitinda ni Aling Rosa dyan sa kalenderya. Ano? Sa huli ay napapayag ko na rin si Ariel at pagkatapos ng kanyang trabaho ay sabay kaming pumunta sa kalapit na kalenderya sa tapat lang ng highway. Ninita, anong gusto mong pagkain? O pansit, mainit-init pa. Kaluluto ko lang yan. O Ariel, nandito ka pala. Ano ang sayo, lugaw? Tamang-tama kakaluto ko lang din ng lugaw. Alok sa amin ni Aling Rosa. Aling Rosa, hindi muna maglulugaw si Ariel. Ililibre ko siya ng 2 order ng pansit. Request ko sa matanda. Agad naman niyang inasikaso ang orders ko at inabot sa aming 2 ni Ariel. Umorder din ako noon ng 2 soft drinks bilang panulak. Ariel, magpakabusog ka ha. Sabihin mo sa akin kung kulang pa para may order pa ako. Ang sabi ko sa kanya. Nako, tama na ito. Mabubusog na ako nito. Salamat ha Ninita. Masayang wika ni Ariel. Ang totoo niyan ay nabubuo talaga ang araw ko kapag nakikita ko siyang ngumingiti sa akin. Nga pala Ninita. Kumakain dito yung asawa mong si Rogelio. Inform sa akin ni Aling Rosa na may-ari ng karinderya. Madalas ka nga niyang kinukumusta sa akin Dagdag pa niya. Ganun ba? Hay nako Aling Rosa. Sigurado ako kaya nangungumusta yung asawa ko kasi hindi yan mapakali kapag wala ako sa tabi niya. Masyadong seloso yun Yun nga lang hindi siya uubra sa akin. Wika ko. Habang disgusted sa katotohanang seloso at praning ang aking asawa. Sumagot naman ang matanda. Oo nga, masyadong seloso yung asawa mo. Aba, tinatanong sa akin kung may palagi kang kasamang lalaki. Ang sabi ko na lang bakit hindi mo tanungin ang asawa mo. At sabi ko sa kanya na makakaasa siya na wala siyang pagseselosan sa iyo. Sabi pa nito sa akin.
Ay nako, ewan ko nga dyan kay Rogelio. Kung kailan tumanda saka naging ganoon. Napapailing ng wika ko. Samantala'y bumaling naman ako kay Ariel na malapit nang maubos ang kanyang kinakaing pansit. O Ariel, masarap ba ang pansit ni Aling Rosa? Tanong ko sa kanya. Oo, masarap. Salamat ha, Nenita. Tuwang-tuwa nitong sabi sa akin. Para bang nakatanggap siya ng malaking blessing ng araw na iyon. Basta magpakabusog ka lang. Masaya na ako kapag nakikita kitang masaya at busog. Ang sabi ko naman sa kanya. Di bali Nenita, kapag ako naman ang nagkaroon ng pera, ikaw naman ang ililibre ko. Napakaswerte ko at naging kaibigan kita, ang wika pa ni Ariel sa akin. Papadudod si Ariel ay isang street sweeper na nakadestino sa lugar na pinagtatrabahuhan ko. Mabait siya at palakaibigan dahil doon ay naging malapit kaming magkaibigan. Siya ang naging kakwentuhan ko sa tuwing bad trip ako sa asawa ko. Hindi ko alam papadudod pero parang may dalang himala si Ariel at mabilis mawala ang galit ko sa asawa ko. Hindi rin ako kumpleto ang araw ko at ng mga kasama ko kapag hindi namin nakakwentuhan si Ariel. Sa madaling salita ay malakas ang karisma ni Ariel sa amin. Samantala ay nagpatuloy si Rogelio sa pagkalulong sa bisyo, lalo na noong matanggal siya sa pagiging traffic enforcer. Palagi siyang umuwi ng wala sa oras. Kaya bilang asawa ay hindi ko maiwasang magselos. Saan ka galing? Bakit ginabi ka? Rogelio, nang minsang umuwi na siya ng madaling araw. Ngunit sa halip na sagutin ang aking tanong, ay nagtapang-tapangan lamang ito. Teka, bakit ka ba parang imbestigador dyan ha? Balik niya sa akin. Aba, walang masama kung tanungin kita. Asawa mo ako at karapatan ko yon. Kung ikaw nga dyan mahuli lang ako ng kaunti, inuusig mo na rin ako, matari kong katwiran sa kanya. Hey naku Nenita, wala akong panahong makipagdebate sa'yo. Matutulog na ako, naiiritang wika ni Rogelio sa akin. Pero pinigilan ko siyang makaalis. Ano ba Rogelio? Bakit ba napapadalas ang pag-uwi mo ng gabi? Sasagutin mo lang ang tanong ko. Marami ka pang cheese ano? Giit ko sa kanya. Ang totoo niyan, alam ko na ang katotohanan bago pa umuwi si Rogelio sa bahay. May nakapagsabi sa akin na kumpare niya ang tungkol sa pambababae ng asawa ko. Pero nagtitimpi muna ako kasi gusto kong marinig mula sa kanya kung magsasabi siya ng katotohanan sa akin. Okay ka na, konti lang ako galing. Naparami ang inom ko, pagsisinungaling niya sa akin. Talaga? Mukhang bagong paligo ka ha? Malamig kasi ang balat mo, wika ko na may pagsuspecha. Nagpaligo ako kina kumpare. Medyo sarkastiko niyang sagot sa akin. Sinungaling. Pwede ba Rogelio? Huwag mo na akong lokohin. Alam ko na kung saan ka galing. May nagsabi sa akin na galing ka sa beer house at nagmotel ka kasi may kinama kang babaeng bayaran. Pagsasabi ko sa kanya ng aking natuklasan. Hindi ko na noon napigil pa ang aking sarili at sumabog na talaga ako ng tuluyan. Hindi naman agad nakakibo si Rogelio. Halata sa ekspresyon ng mukha niya na totoo ang aking sinabi. Ano? Sinong may sabi? Gusto niyang malaman kung sino ang source ko. Pero hindi ko iyon sinagot at sa halip ay lalo ko pang kinumpronta ang asawa ko. Walang hiya ka. Ang kapal din ng pagmumukha mong pagbintangan akong nangangaliwa. Samantalang ikaw diyan ay nagtataksil sa akin. Hayop ka, baboy! Naibulalas ko sa kanya habang galit na galit ako. Tumahimik ka na nga dyan. Gabing-gabi na. Nabubulahaw ka pa dyan, saway niya sa akin. Wala akong pakialam kahit na maingayan ka pa sa akin at maingayan pa sa akin ang mga kapitbahay. Heto, dapat sa'yo, sigaw ko sa kanya. Pagkatapos noon ay pinagbabato ko na sa kanya ang mga nahawakan kong plato, kaldero, chopping board, bote at iba pa. Nagsisigaw at nagkubli naman si Rogelio habang sinasaway ako. Hindi ako titigil hanggat hindi ka tinatamaan ng binabato ko. Walang hiya kang Rogelio ka. Nag-aapoy na ako sa galit ng mga sandaling iyon. Nenita, tama na. Pakiusap sa akin ni Rogelio nang tamaan siya ng takip ng kaldero sa mukha niya.
Kaya ka pala nagseselo sa akin kasi natatakot kang makarma sa mga pinaggagawa mong pangangaliwa. Pwes, sa iyo ko ibibigay sa iyo ang karma mo. Hirit ko pa sa kanya. Karma? Bakit ipapalit mo ako sa Metro Aid na si Ariel? Bawi niya sa akin. Huwag mo nga akong baliktarin. Kaibigan ko lang si Ariel, sagot ko sa kanya. Well, ganun talaga ang mga lalaki. Kapag nahuhuli mo na sila sa kanilang pagkakamali, ay mag-iisip talaga sila ng paraan para baligtarin ka. Tumigil ka. Maraming nagsasabi sa akin na super close kayo ni Ariel. Dahil sa sobrang close ninyo, mukha raw na may relasyon kayong dalawa pag-akusa pa niya sa akin. Yung pagtataksil niya ay pilit niyang ibinabato sa akin at pinapalabas mo sa akin na may karapatan ka ng mambabae dahil sa mga chismis na yan. Tumigil ka nga, Rogelio. Kahit kailan ako nangaliwa sa iyo, no? Tulad mo na ilang beses kong nahuling ng bababae, depensa ko. Walang patutunguhan ang usapan natin. Tama na, Ninita. Pagpahingahin mo na ako. Demand naman ito sa akin. Sige, Rogelio. Ipagpatuloy mo yung pambababae mo. Pero heto ang tandaan mo ha. Huwag ka lang magpapahuli dahil sinisigurado ko sa iyo na manghihiram ako ng mukha ng aso, banta ko naman sa kanya ng gabing yon. Papadudot naging rutina na namin ni Rogelio ang palaging pagsisigawan tuwing gabi dahil sa madalas niyang pag-uwi ng huli. Bilang asawa ay hindi ko maiwasan na magselos dahil kilala ko ang asawa ko. May reputasyon siya na babaero, bukod sa nahuli ko na rin siyang may kasamang babae. Samantala, hindi ko naman makuhang hiwalayan noon si Rogelio dahil may nararamdaman pa akong pagmamahal sa kanya noon. Bukod sa ayaw ko ring makipaghiwalay sa aking asawa dahil doon ay tiniis ko na lamang at bilang asawa ay sinubukan ko siyang unawain na lamang. Sa kabilang banda ay nagpatuloy ang paglakas at pagtatag ng pagkakaibigan namin ni Ariel. Hanggang sa nagkaroon na nga kami ng mas malalim na bonding bilang magkaibigan. 2 linggo na lang at magpapasko na. Uuwi ka ba sa probinsya? Tanong ko sa kanya nang matapos na ang shift namin sa kalsada. Halos abala na ang mga tao noon dahil palapit na ang Pasko. Hindi na kami uuwi ng mga kapatid ko sa probinsya. Walang pamasahe. Dito na lang kami sa Maynila magdiriwang ng Pasko, kwento niya sa akin. Ikaw ba? Uuwi ka ba ng probinsya? Hindi na. Malayo na yung probinsya natin at saka halos ng mga malalapit kong mga kamag-anak narito na sa Maynila. Inform ko naman sa kanya. Naghahanda na ako para sa salo-salo naming magkakapatid sa Noche Buena. Magluluto ako ng pansit. Matagal na kasing hinihiling yon nung bunso kong kapatid na may sakit, wika niya. Natuwa at namangha naman ako sa aking narinig. Wow naman. Ngayon ko lang nalaman na marunong ka palang magluto. Nako, hindi ako magaling magluto ha. Tsamba-tsamba na lang siguro sa pagluluto ko ng pansit. Nahihiyang sagot niya sa akin. Kung gusto mo turuan kitang magluto ng pansit. Marunong ako magluto pag bobolontaryo ko. Talaga? Sige. Gusto kong matutong magluto ng pansit. Pagsang-ayon naman ni Ariel na halatang sabik na sabik. Sige. Tuturuan kita sa mismong bisperas ng Pasko sa inyo. Doon na lang tayo mag-celebrate ng Pasko, sabi ko pa sa kanya. Paano asawa mo si Rogelio? Curious niyang tanong sa akin. Nag-away kami ni Rogelio. May nakapagsabi sa akin na ng babae ang asawa ko. Pinagsabihan ko iyon, lumaki ang away. Siya pa ang may ganang magalit sa akin samantalang siya nga ang nagtataksil dyan. Naasar ako sa kanya. Kwento ko. Nakakalungkot naman. Wala bang pag-asa na magkabati kayo bago magpasko? Umiling ako bilang sagot ko kay Ariel. Wala, Ariel. Masyado kasing mataas ang pride ni Rogelio at saka buong desisyon niya sa kumpare niya doon siya magdiriwang ng Pasko. Pero titiyakin kong sa kumpare nga siya pupunta at hindi sa babae niya dahil kung hindi ay malalagot siya sa akin. Dagdag ko pa. Pero dalangin ko pa rin na sana magkabati na kayo ng asawa mo ha. Kahit na ganoon si Rogelio, asawa mo pa rin siya. Sana'y magkaayos na kayo. Napangiti lamang ako sa sinabi ng aking kaibigan. Sana nga Ariel, matanong ko lang,
Wala ka bang planong lumagay sa tahimik? Yung mag-asawa ka na? Ako, mag-aasawa? Wala pa sa plano ko yan. Sa ngayon kasi nakatuon ang atensyon ko sa mga kapatid ko. Pero kung ibibigay sa akin ng Diyos, ang babaeng nakatakda sa akin, bakit hindi? Pero paghahandaan ko yon kasi gusto kong bigyan ng masaganang buhay ang magiging pamilya ko. Iyon ang naging tugon niya sa aking tanong. Alam mo, isa sa mga hinahangaan ko sa iyo ang pagiging masinop mo at ang pagmamahal mo sa pamilya mo. Swerte ang mapapangasawa mo, wika ko sa kanya. Alam mo Ninita, tatapatin na kita ha. Meron sana akong gustong babae na mapangasawa kaso alam mo yon. Hindi na pwedeng maging kami kasi may asawa na siya. Medyo malungkot niyang pag-amin sa akin. Napatingin naman ako sa kanyang sinabi. At sino naman yun ha Ariel? Curious kong tanong sa kanya. Naku, kalimutan mo na yung sinabi ko, nahihiyang sagot niya sa akin. Huminga naman ako ng malalim bago muling nagpatuloy. Di ba Ariel, makakahanap ka rin ng babaeng nakalaan sa'yo, yung walang asawa, yung babaeng iyong-iyo. Sabi ko na lamang sa kanya. Papadudot, sa madalas naming pagsasama ni Ariel, ay hindi namin namamalaya na parang nahuhulog na kami sa isa't isa. Minsan hindi ko maiwasang manghinayang na sanay si Ariel na lang sana ang napangasawa ko sa halip na si Rogelio. Dumarating na kasi ako sa puntong pinagsisisihan ko na pinakasalan ko pa si Rogelio. Ewan ko ba papadudot pero parang na-inlove ako. Pero alam kong hindi pwedeng maging kami dahil may asawa na ako. Kaya hanggang doon na lamang kami ni Ariel. Kung maibabalik lang ang panahon papadudot. Samantala masyado akong naguguluhan sa mga nararamdaman ko para kay Ariel. Hindi ko pa rin maitatanggi na na-inlove na ako sa kaibigan ko. Pero hindi pwedeng maging kami dahil may asawa na nga ako. Kaya't pilit ko na lamang kinalimutan ang mga nararamdaman kong espesyal para kay Ariel. Sa kabilang banda ay nagpatuloy sa kanyang bisyo si Rogelio. Naging madalas ang pag-uwi niya ng late at pag-uwi ng lasing. Minsan ay umuwi siya ng bagong ligo. Doon ay nagdududa na ako at baka may ibang babae na si Rogelio. Hindi nga ako nagkamali papadudot hanggang isang gabi ay napaaga ang uwi ko galing sa trabaho at laking gulat ko nang madatnan si Rogelio na may kasiping na ibang babae sa aming banyo. Hayop ka Rogelio. Ang kapal ng mukha mong magpadala ng babae dito sa pamamahay natin at talagang sa CR pa kayo naglalampungan. Walang hiya kayo. Halos magwala ako sa galit ng mga sandaling yon. Lumapit pa ako sa aking asawa para paghahampasin siya. Ano ba Ninita? Aray ko. Huwag mo akong hampasin. Saway niya sa akin habang sinusubukan niya akong pigilan. Ang sama mo Rogelio. Ang sama-sama mo. Naibulalas ko habang naiiyak na ako sa galit. Huwag ka nang mag-inarte dyan Ninita. Kung ikaw nga nakikipaglampungan ka sa isang Metro Aid pag-akusa sa akin ni Rogelio. Manahimik ka dyan. Wala kaming relasyon ni Ariel at kahit kailan hindi ako nakipaglampungan sa ibang lalaki. Huwag niyo akong baliktarin. Kayo ang nangangaliwa. Hindi ako pagtatanggol ko sa aking sarili. Pagkatapos noon ay nagkaroon ako ng pagkakataon para sampalin ng malakas si Rogelio sa mukha niya. Hoy Rogelio, kahit kailan hindi ako nangaliwa sa iyo. Alam mo yan. Ngayon pinagsisiksikan mo na kabit ko si Ariel dahil gusto mong pagtakpan ang pagtataksil mo sa akin. Heto ang tandaan mo. Wala kaming relasyon ni Ariel at kailanman ay hindi ako nangaliwa sa iyo. Ngayon Rogelio, mamili ka. Ako o ang babaeng yan. Ano Rogelio? Tanong ko sa kanya. Patawad ni Nita. Wika niya sa akin. Sa puntong iyon, ay alam ko na mas pinipili niya ang kanyang kalaguyo kesa sa akin. Ang babaeng yan ang pinili mo? Okay sige, magsama kayo ng babaeng yan pero lumayas ka sa pamamahay ko. Utos ko sa kanila ng kabit niya. Tumutol naman si Rogelio sa gusto kong mangyari. Pamamahay ko ito Rogelio. Ngayong pinili mo ang babaeng yan ay sampid ka na lang dito at may karapatan akong palayasin ka. Buli kong giit sa kanya. Hindi mo magagawa sa akin to Ninita,
Pero wala rin siyang nagawa ng pagbabatuhin ko sila ng mga plato at kaldero kaya napilitan silang lumabas ng bahay ko. Isama mo na yung hayop na babaeng yan. Huwag na kayong babalik dito. Buong lakas na sigaw ko pa sa kanila. Papadudot doon na ako sumabog. Hindi ko na nakayanan pa ang pangangaliwa sa akin ni Rogelio. Dahil doon ay nag-decide na akong makipaghiwalay sa kanya. Tinutulan ako ni Rogelio pero wala rin siyang nagawa dahil talagang ayaw ko na. Ganun pala ang pakiramdam, Papa Dudut. Galit na galit ako noon at halos isumpa ko na ang asawa ko. Sa iglap kasi biglang naglaho ang pagmamahal ko sa kanya. Samantala, sa pagkawala ni Rogelio sa puso ko ay siya namang pagdating ni Ariel. Unti-unting umusbong ang pagkagusto ko sa kanya. Yun nga lang hindi ko alam kung ano ang nararamdaman naman para sa akin ni Ariel. Nagpatuloy ang aming matatag na pagkakaibigan at ayos na sana ang lahat, Papa Dudut, pero nagtangkang bumalik si Rogelio sa akin. Bakit, Ninita? May problema ka? Concerned na tanong sa akin ni Ariel ng gabi ng bisperas ng Pasko. Hiwalay na kami ni Rogelio. Nahuli ko na siyang nag-uwi ng babae sa bahay namin nung isang araw habang wala ko. Ayun, pinalayas ko siya at nakatira ngayon siya sa kabit niya. Kwento ko naman. Nakakalungkot naman. Sayang, magpapasko pa naman. Nakita ko kay Ariel ang pakikisimpatya sa akin. Pero hindi na ako nasasaktan noon, Papa Dudut. Kung sa bagay, ayos na rin yung magkahiwalay kami. Sa totoo lang, simula nung ikasal kami ay hindi na ako naging masaya sa piling niya. Maraming bagay kaming hindi mapagkasunduan, lalo na sa pera. Kahit na may trabaho siya ay palaging ako ang inaasahan niya. Bukod pa doon ay seloso siya na wala naman sa lugar. Samantalang siya'y malayang nambababae, ewan ko ba sa lalaking yon, paliwanag ko pa sa kanya. Mahal mo pa ba ang asawa mo, Ninita? Seryosong tanong niya sa akin. Ewan ko ba, Ariel? Hindi ko alam eh. Mahal ko siya na parang hindi na. Nalilito ako, sagot ko sa kanya. Oo, totoong nalilito ako ng mga sandaling iyon, Papa Dudut. Pero sigurado na ako noon na hindi na ako makikipagbalikan pa sa asawa ko. Siguro nga hindi kayo para sa isa't isa ni Rogelio. Ninita, kalimutan mo muna ang mga problema mo ngayong malapit na ang Pasko ha. Dapat masaya tayo ngayon, sabi na lang ni Ariel sa akin. Kung sa bagay, tama ka Ariel. Ako nagpapakasaya din si Rogelio sa kulasisi niya, wika ko. Pagkatapos noon ay pinagsaluhan na namin ang pansit na niluto ko para sa lahat. Habang nagse-celebrate naman kami ni Ariel kasama ang ilan niyang kapamilya, ay biglang may kumatok sa pintuan. Pagbukas ko ay laking gulat ko na si Rogelio pala yon. Pakiusap naman ni Nita. Bumalik ka na sa akin. Patawarin mo na ako. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng ginawa ko sa iyo, wika niya sa akin ng gabing yon. Tama na Rogelio. Patawad pero ayaw ko nang bumalik sa iyo. Pinal na ang desisyon ko. Hindi naman agad nakakibo si Rogelio at nakita kong nasaktan siya sa sinabi ko kung pagbabatayan ang reaksyon niya. Hindi ko gustong saktan ang damdamin mo Rogelio, pero ayaw ko munang makisama sa iyo. Ang sabi ko sa kanya. Bakit? Tanong niya ulit sa akin. Gusto kong makapag-isip muna tungkol sa nararamdaman ko sa iyo. Matapos ang ginawa mong pagtataksil sa akin, napag-isip-isip ko na baka nagkamali ako ng desisyon na pakasalan ka, tugon ko na siyang ikinasakit ng kanyang damdamin. Bakit mo ba ginawa sa akin to? Sino na ba ang bago mong mahal? Si Ariel ba ha? Wala ka nang pakialam doon. Mahinahong kong sagot sa kanya. Ano? Si Ariel ba? Sagutin mo ako. Insist niya sa akin. Sa puntong iyon ay lumapit na si Ariel sa amin para mamagitan at ipagtanggol ako. Rogelio, pwede bang wag mong pagtaasan ng boses si Ninita? Saway ni Ariel sa asawa ko. Wag kang ngang makialam dito. Usapang may asawa to ha. Galit na balik niya kay Ariel. May karapatang makialam si Ariel dahil siya ang lalaking mahal ko. Bigla ko na lamang nasabi yon sa aking asawa.
Hindi naman nakakibo si Ariel dahil sa sobrang pagkagulat. Aba, tama palang hinala ko kung ganoon. Halatang kinokontrol noon ni Rogelio ang galit niya dahil nasa ibang teritoryo siya. Ngayong alam mo na si Ariel ang mahal ko, pwede bang tigilan mo na ako? Utos ko sa kanya. Samantala huminga naman ng malalim si Rogelio bago muling nagsalita. Sige Nenita, papakawalan kita. Madali akong kausap pero heto ang tandaan mo. Kahit kailan hindi ako mapapantayan ng Metro Aid na yan. Diyan na kayo. Magsama kayong dalawa. Galit na wika niya sa akin. Papa Dudut, doon ko na tinuldukan ang relasyon ko sa asawa ko. Ayaw ko na. Wala na akong pagmamahal pa sa kanya. At noong una hindi matanggap ni Rogelio na nawalay na kami. Pero kinalaunan ay natanggap din niya ito. Samantala'y patuloy sa pag-usbong si Ariel sa puso ko. Ewan ko pero parang nararamdaman ko rin noon na may nararamdaman na rin siyang espesyal para sa akin. Palagi niyang ipinapakita na importante ako sa kanya. Pero hindi rin namin natiis ang aming nararamdaman para sa isa't isa. Isang araw sa bisperas ng bagong taon ay sinagot ko na si Ariel at opisyal nang naging kami, Papa Dudut. Simula noon ay naging kami na ni Ariel. Nag-live-in na kami. Ngayon ay 4 na taon na kaming magkasama at may isa na kaming anak. Masaya po ako sa piling ni Ariel. Siya talaga ang nakatakdang lalaki para sa akin at hindi ang tunay kong asawa. Hanggang ngayon ay punong-puno pa rin kami ng pagmamahalan ni Ariel. At kahit na hindi kami kasal, masaya kaming namumuhay bilang isang masayang pamilya. Samantala si Rogelio naman ay may ka-live-in na rin na ibang babae at may anak na siya roon. Naging magkaibigan na lamang kami ng dati kong asawa at masaya ako para sa kanya dahil nakikita kong masaya na siya sa buhay niya, kapiling ang babaeng nakatakda para sa kanya. Muli Papa Dudut, maraming salamat sa pagkakataong mabasa mo ang sulat ko. Sana'y mapili mo itong i-upload sa Papa Dudut YouTube channel. Kung mapipili mo ay hiling ko sana abisuhan niyo ako para mapakinggan ko ng live. More power sa Papa Dudut Stories at sa Papa Dudut YouTube channel. Sana'y magpatuloy ito sa pagiging number 1. Nga pala nagustuhan ko din po ang mga horror story ng kaistorya na binoboses po ni Jason Steele at supervise nyo daw po iyon. Lubos na nagpapasalamat, Nenita.